Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Capricorn. This reading is for you. Tinga habol tayo. Sorry ha, kasi busy si ate. Ang iyong huling linggo. Huling linggo eh. Hindi. Ng October. Sa reading. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, as mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. May blessing ka ako sa gilid. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo ha, Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sa iyo. Vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari or mangyari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, anong energy mo this week. Siyempre, wag nyo ipilit kung hindi nyo energy. Dahil sa dami nyo ng energy, malabo naman makuha ko energy nyo. Anong energy ni Capricorn this week? The Fool. Energy niya this week. Okay. Okay, ang energy mo this week is nandito ka sa sitwasyon mo na makakaramdam ka ng freedom. Ganyan. Makakaramdam ka ng freedom or may mga bagay. Sa iba naman is may mga sitwasyon na matatapos na or magtatapos. Kasi there's a new beginning happen sa buhay mo. Ibig sabihin, halimbawa, nagkasakit ka, ganyan-ganyan, may mga naramdaman ka, maaaring ikaw is gagaling na, ganyan. O may mga bagay na matatapos o tatapusin. Yan ang nakita ko. Ang iba naman sa inyo is magkakaroon ka ng pag-isolate. Alone this week. Yun ang nakikita ko sa'yo. Parang baka iba sa inyo is mag-me time ka or may mga bago kang o may mga bagay-bagay o meron kang sisimulang muli o umpisahan. May ganun ako nakikita sa iba sa inyo. Yung this week yung may mga developing situation this week sa ako nakikita sa'yo. May mga developing situation. Also, may kasiyahan May kasiyahan ako nakikita pero hindi ko alam why na nagkakaroon ka na pag-isolate. Yun, ang nakikita ko. Parang you're stuck or you're trapped in a situation. Parang gano'n nakikita ko sa iba. May stuck or matatrap ka. Pwedeng, kasi there's a blockage. Halimbawa, may kasiyahan, pero there's a kumbaga may blockage. Kahit na gusto mo pumunta sa or gumawa ng kasiyahan or pumunta sa kasiyahan, may blockage. Halimbawa, kasi may trabaho ka. Diba? Hindi pwede talaga. Natural yun. Kaya nakikita ko na parang mag-isolate or nag-iisa ka, parang gano'n. Or hindi ka sasama, parang gano'n. Anong parating? Kay Capricorn. May mga sitwasyon daw na iisipin mo. May mga sitwasyon na makakaramdam ka ng panghihinayang this week. Parating. Lumabas nga. Ay, paluga. Ano pong nito, universe? Bakit po Ace and Ace, Okay. Ang parating sa'yo is, ibig sabihin is may kasiyahan nga. Hindi ko alam, mabas nga. May kasiyahan na darating sa buhay mo, o this week may kasiyahan ako nakikita sa'yo. Kaso, may mga bagay na kikimkimin. Yun ang nakikita ko sa'yo. Sa'yo this week. Kumbaga kahit tulad na sabi ko kanina, di ba? Kahit nagustuhin mo man is hindi pwede. Ganyan. May mga sitwasyon this week na magtitiis ka, magtitimpi ka, magiging kalmado ka lang, tatahimik ka.
magkakaroon ka lang ng katahimikan, ganyan-ganyan. Parang nandun ka sa point, parang nandun ka sa point na babalansehin mo yung mga bagay-bagay. Yun ang nakikita ko. Also, is there's a fulfillment situation o may mga achievement ako na nakikita sa'yo this week. Sa iba naman is magkakaroon ka ng self-doubt. Ganyan. Halimbawa, gusto ko ma-fulfill ito. Gusto kong umpisahan ito. Gusto kong gawin to. Ganyan. Pero may self-doubt ka. Pwedeng ganun sa iba. Sa iba is may mga lack of clarity situation ka na mararamdaman. Halimbawa, ano ba yung mga pwedeng lack of clarity? Decision making yun lack of clarity. Halimbawa is, example ko lang ha, halimbawa gusto mong tumulong. Diba? Pero iniisip mo yung future mo. Kaya pwede kang magtiis o magtimpi muna na gano'n. Kasi palagi ko naman siya natutulungan. Bakit hindi naman ngayon, this time is yung sarili ko naman. Pwedeng gano'n. No? O kaya, kung ano man yung lack of clarity situation mo. Halimbawa, may gusto kang umpisahan, may gusto kang gawin, may gusto kang i-move forward. Lack of clarity yun. Ma-actionan ko ba or hindi? I-force ko ba or hindi? May mga ganang sitwasyon ako nakikita sa iyo. May konting mga lungkot ka na mararamdaman sa iba. Ganyan, may mga lungkot, may mga bagay na may good news ka nga eh. May mga bagay na gusto mo i-pursue eh. Pero, ang low ng energy, hindi ko alam why. Siguro napangihinaan ka ba? Or kahit na gusto mo i-pursue yun, or gusto mong gawin, or you have an idea or creation, or action, creativity man yan. Pero, ang nakikita ko na medyo mahina yung energy niya kasi. Kaya ang nakikita ko, either mangyayari siya or hindi. Nandun sa point na yun. Parang, syempre, pangarap mo na you want na maging reality yun, di ba? Why not? Pero medyo low kasi yung energy na nakita ko sa iyo. Ano dapat niya iwasan this week? May mga false impression, ganyan. Dapat iwasan. Okay. Ang dapat mong iwasan. Ay, may ano pala, no? Magkakaroon pala ng mga celebrations sa iba. Siguro sa iba, ano yan, mga 2 to 3, 4, 2 to 3 or 4, ganyan. Ang nakikita ko is, either siya is minutes, hours, days, weeks, or months, ganyan. May nakikita ako na celebration, or pwedeng sa iba is getting together. Pwedeng getting together ng close relationship, pwedeng family unity or reunion, pwedeng ganyan. May mga surprise parties event, ganyan. O hindi yung sitwasyon na may mga happiness, enjoyment, and fun situation sa iba. Yun ang nakikita ko ha. Sa iba naman, may coming home. Pwedeng ikaw uwi ka ng Pilipinas, uwi ka ng probinsya, o may mga galing ibang Pilipinas, o galing na ibang probinsya, o galing ng ibang baryo. Pwedeng ganon. May ganun ako nakikita. Pero ang dapat mo daw iwasan. Ang dapat mong iwasan is yung ma-imbalance ka. Ang dapat mong iwasan, syempre yung masadness ka sa mga bagay. Kung may mga pangarap o may mga ninanais ka na hindi mo pa nagagawa or hindi mo makamit this time, is huwag ka daw malungkot. No? Ibig sabihin, you need to move forward pa rin to keep your goal or para ma-achieve mo yung goal mo. Tuloy-tuloy lang. Kasi may mga sitwasyon talaga na hindi pa sa ngayon or hindi niya pa ibibigay sa'yo sa ngayon. Pero wag ka daw hihinto at wag ka mapanghihinaan ng loob. Always, kailangan is balance. Siyempre, kailangan may mga bagay na kailangan mo maintindihan. May mga bagay na kailangan mong intindihin, no? Ang sinasabi rin dito, siyempre, iwasan mo yung, siyempre, mga dissatisfaction. Yung mga walang kasiyahan, lungkot, sadness, stress. Yung mga bagay na nag-fail, iwasan mo na lang yun. Basta, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Huwag ka mapanghinaan palagi ng loob, no? Siyempre, is also, yung mga tao na, na manluloko, maniling lang, dishonest, nililangin ka, umiwas ka na lang doon. Mag-trust ka sa intuition mo dito sa sitwasyon.
tuloy-tuloy lang ang laban. Tuloy-tuloy lang ang laban. Tingnan natin. Anak, baba, ay, baba tuloy. Tingnan natin ang love. Labis sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Capricorn this week? Love this week. Diba dito, family, relationship. Pwedeng sarili mo to, ha? When it comes sa ay, may family nga. Sabi ko sa iyo, eh. May konti talagang celebration, ano? May mga happy gathering. May mga gathering, hindi siya malaki eh, sa iba. Parang siguro, maliit lang siya sa iba. Sa iba, ano, sa iba, community. Sa iba, maliit lang. Sa iba, community or teamwork or parang may ganun. Parang may pupuntahan ka na maraming tao, ganyan. When it comes sa love, ang nakikita ko sa iyo is ikaw to. Kumbaga nandito ka sa situation mo na ikaw or someone na may tao. Itong nandito, itong tao na to ayaw niyang mangako. May taong ayaw niyang mangako. Pero kung kakayanin or parang ayoko mangako sa'yo, pero kung kaya ko, gagawin ko. Parang ganun. Yun, parang ayaw niya mag-promise in a situation. Siyempre, kung paghahandi siya sa sitwasyon na, siyempre, kahit ako naman gusto kong gawin yun. Kahit ako naman gusto kong mangyari yun. Gusto kong ganito, gusto kong ganyan. Pero ayokong mangako, sabi niya. Pero, pipilitin ko. I want to fight yung bagay na yun. Nandun sa sitwasyon na yun na, pwede ikaw ito, or pwedeng siya ito sa'yo. May taong magiging ganun. Yan, may tao na magkakaroon ng doubt, also nandun yung lack of clarity, malilito, o pwedeng ikaw ito, siya. May mga sitwasyon na magkakaroon ng mga miss of opportunities. Ganyan. Ibig sabihin, meron kang idea na gusto mo i-pursue na hindi mo ma-pursue. Ganyan. Sa iba naman sa inyo is may tao magsisinungaling sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin. Bibi na niya tinunoso ko ba? Capricorn. Mag-trust ka sa intuition mo, ha? Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga hinihiling ka. May mga bagay ka doon na hinihiling. O may bagay ka na hihilingin. Kasi andito rin yan. Pero, yung hiling na yon hindi pa siya ngayon mangyayari. Kasi, still stuck or madidelay siya or trap. Yun na nakikita ko. Matatrap. And then also, sa nakikita ko sa dito is may marireceive ka raw. Or you will give. Makaka-receive ka or magbibigay ka. Gift, tulong, pera. Kung alin man doon. Yun na nakikita ko sa dito. Nandito ka sa sitwasyon po na sana matapos yung mga problema ko, yung struggle ko. Ganyan, sana andun ka sa point na yun. Ano? Nakikita ko rin naman sa'yo na nagiging ka naman, responsible pagdating sa pera. Kumbaga nandun din yung sitwasyon na oo, may burnout, pero nakikita ko naman na kinakaya mo siya. No? Kinakaya mo siya. Basta continue ka lang, mag-continue ka lang sa yung work para hanggang ma-achieve mo yun. Ma-delay man siya, darating siya.
May mga manifestation ka, no? Uy. Okay. Alam mo, ang sabi dito, kasi andito rin siya, may babae na kukonek sa'yo. Babae. A mother figure? Yan. Ikaw ang kukonek or siya yung kukonek sa'yo. And then also, nakikita ko sa'yo, may isang decision making na ikaw lang ang makapagsusolusyon doon. Kumbaga, nasa sa'yo yung susi, nasa sa'yo yung desisyon, nasa sa'yo yung kung gagawin mo yun or hindi, nasa sa'yo daw yun. May decision making na ikaw lang ang makakagawa o ikaw lang ang makakalutas o ikaw lang ang makapagdesisyon sa sarili mo. Yun ang sinasabi dito. Ang nakikita ko sa'yo dito is you're feeling trapped, stuck, nalilito, or nandun ka sa point ng situation mo na may konting siguro frustration. Ganyan. Kasi may mga bagay na you want to accomplish, may mga bagay na gusto mo ma-achieve, may mga sitwasyon na gusto mo madesisyonan, pero nahihirapan kang desisyonan o nahihirapan ka ma-achieve yun. Kaya ang sabi dito is, nasa sa'yo daw yun, yung solusyon. You need to choose, kumbaga. Yun ang sinasabi dito. May babae makikipag-usap sa'yo. Ano ito, universe? May tao nakakilala mo na. May taong may sakit, May sakit ka ba? Or there's someone na babae may sakit. Or may lalaki rin kasi ako nakikita, no? Okay. May mga sitwasyon na hindi mo nga magagawa. Ganyan. May mga sitwasyon na hindi mo siya magagawa. Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na makakaramdam ka this week na parang, hindi ko alam kung ikaw to vice versa tayo. May ditong tao kasi na ito, andito siya sa sitwasyon na pinipeke niya yung nararamdaman niya. Halimbawa, okay lang, happy ako, ganun talaga, pero deep inside, iba yung nararamdaman niya. Yun. Ano siya, salungat siya sa sinasabi. Ganyan. Yun, may taong nalulungkot, may taong moody, may tao na may konting sadness or depression, may tao, parang there's a need situation, ako na nakikita, may tao nagiging needy or parang may gusto siyang gawin, may gusto siyang desisyonan, pero hindi niya magawa. Tulad, parang nandito siya, no? Yun ang nakita ko. So, iba naman sa inyo, kahit may mga sitwasyon na gusto mo nang tapusin, may mga sitwasyon na gusto mo nang ayusin, o may mga sitwasyon na gusto mo i-change, hindi mo magawa yun. Parang you try another one more chance dun sa bagay na yun. Or someone or someone dito na nakikita ko na hindi siya nakaka-move on. May taong hindi nakaka-move on. May tao na hindi kanya kayang, o ikaw ito i-let go sa buhay niya. Yun na nakikita ko dito. Kasi gusto pa ng tao na to na magkaroon ng development sa inyong dalawa. Or maybe this is you. Or maybe halimbawa sa trabaho mo, di ba? May mga bagay na nagkamali ka, tapos kailangan mo yung ayusin, kailangan mo i-develop, kailangan mong gawin muli. Pwedeng ganun. Pwedeng sa trabaho yan. O pwedeng sa relationship, ganyan. May mga bagay na, o may tao na kailangan kanya. Or ikaw ito. Nandito talaga yung mga pagkikimkim ng mga nararamdaman sa nakikita ko dito sa iyo. May mga sitwasyon na gusto mo i-move forward, pero mag-isolate ka. Ang nakikita ko dito, may mga exciting situation, may mga outgoing, adventurous, or may mga, ang tawag dito, exciting plan.
or makakaramdam ka ng excitement, pero mapapalitan siya ng konting ano, disappointment or kalungkutan. Yun ang nakita ko this week. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga plano, or pwedeng sa mga actions, or pwedeng halimbawa, you want to explore something, gusto mong mag-travel, ganyan. Pero ang nakikita ko sa'yo, medyo kailangan siyang i-work it hard, or kailangan mo talaga siyang pukusan, maigi, sa nakikita ko dito. Yun ang sabi. May mga dapat na i-develop, may mga kailangan na masterin. Yan. Baka iba dito is magpo-focus ka sa mga bagay sa trabaho mo, sa mga asikasuhin mo, ganyan. May paghihintay ako nakita, no? May hinihintay ka. Pero bakit ganun? Parang may kalungkutan ako nakikita sa iyo. Parang yung iba dito is naghihintay ka ng sign, or may mga you're feeling stuck, or maraming papasok na questioning sa isipan mo. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga on and off action din ako nakikita sa iba sa inyo. Pero may kasiyahan na darating sa'yo. Meron ako nakikita na na bibili ka ba ng bahay? Magpaparenovate ka ba ng bahay? Yun ang nakikita ko. Or may mga pagkikita ng pamilya o mga mahal sa buhay o karelasyon. May mas bata sa'yo nakakausap sa'yo. Kilala mo na siya. Pwedeng anak mo siya, pamangkin mo siya, or kung sino man siya. Karelasyon pwede. May taong ganun. Ba't nagdiligpit na ako? Sorry Bastos mo ate Sorry na. Yan ang nakikita ko sa iyo. Arigato namaste, God bless.